Ito Kamar, gusto kong malaman yung storya sa likod ng naging urong sulong nung Tuesday nag-anunsyo po si Vigor Mendoza II na effective Thursday, March 19, taas presyo, 'di ba? Pamasahe piso sa mga traditional, 2 piso sa mga electric. Tapos nung Wednesday, naglabas ang pangulo ng announcement, hindi status quo tayo, 'di ba? Hindi natin pwedeng itaas ang presyo dahil marami sa mga mananakay maapektuhan and so that. Kayo ba ay kinonsulta ni LTFRB Chair Vigor na okay na magtataas? Hindi ba siya, kasi noon pa namin gustong makausap ang LTFRB, hindi kami binibigyan ng panahon eh. So gusto ko malaman po sa inyo, nung nag-anunsyo po ang LTFRB na tataas ng pamasahe, nandun po kayo, alam nyo po na magtataas pamasahe. Nagkaroon ba ng konsultasyon? Kasi noong isang araw kausap po namin si Elvira Medina, hindi daw sila kinausap. Sa Lunes pa daw, after the fact, na magtataas presyo ng pamasahe. Ano yung naging yan? Kasi kung hindi feeling ko lang kung hindi naglaban bawi, siguro hanggang ngayon nag-uusap pa eh. Pero mas maging sakit kasi umasa kayo natataas biglang binawi. So gusto kong malaman, bakit nagkaganon? Opo, Ma'am Pat, hindi naman tayo naimbitahan o naisama doon sa mga konsultasyon. Pinili lamang nila kung sino yung mga kasama dito. At tama po yung sinasabi ninyo. Bago ilabas itong fare increase na to, hindi namin alam kung sino yung mga kasama dyan. Parang mga malalaking bus company lamang po ang kasama dito sa mga konsultasyon. Siguro sila yung malakas dito sa LTFRB. Kami pong maliliit, hindi po kami kasama rito. At wala po kaming idea kung magkano po ang itataas o idadagdag dito sa fare increase po na ito. Wala po talaga at nag-announce sila na ito po kahit pambili ng candy ay kulang. 3 pirasong candy po ngayon. Ma'am Pat, Ma'am Ricky, 5 piso na. Wala na pong mabili yung piso. Correct. Wala na pong pisong candy ngayon. So in other words, kasi Kamar, gusto ko talagang itanungin yan. Kasi gusto kong ipaalam sa ating mga nanonood at na yung gobyerno natin, hindi rin sila nag-uusap. Yung kaliwa at kanan, hindi na nag-uusap. Kaya kayo, umasa kayo, pero sabi nyo nga, hindi naman kayo kinausap. So saan nanggaling po? 'Di ba? Ang mga bus operator, sila lang pong kinausap ng LTFRB, wala pong representasyon mula po sa jeepney sector, whether kayo ang Piston, ang Altodap o ang Sinaka-Obet, hindi man kinausap. Would you know? Nung unang round po ng konsultasyon, nakakasama siguro. Pero yung petition po na yon, Ma'am Pat, ay petition pa bago magkaroon ng giyera. So yung basihan po nitong inilabas nila ay bago pa magkagiyera. Oo nga, oo. So 50%, 100% na po ang itinaas ngayon. Oo. Natural lang po na kami ay magreklamo at humiling pa ng dagdag dito sa ating pamasahe. Pero ganun pa man, urong sulong po sa solusyon ang ating gobyerno. Kaya po yung ganitong sistema, ganitong patakaran at pag-iisip ng gobyerno, kawawa po ang taong bayan. Tutulong tayo sa kaliwa, babawi tayo. Correct. Kaya nga talaga kayo. Kaya kung ako tatanungin, kung ako po ay nasa hanay ninyo, sisisihin ko po talaga yung LTFRB kasi nga inanunsyo nila tapos yung pala hindi alam ng palasyo.